Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa Litex sa Quezon City at kaninang alas 6 nga po ng umaga ay nagpatupad na ng oil price rollback. Ang mga kumpanya ng langis, malaki-laki po yan sa gasolina, 2 piso kada litro ang rollback, 50 centimos naman sa kada litro ng diesel at 85 centavos sa kada litro ng kerosene. Nagkakasunod-sunod po itong mga rollback pero lalo na sa gasolina, ito yung pinakamalaki. Yun nga lang po, kung susumahin ngayong taon na ito, itong mga pagtaas, pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo, net increase pa rin po Sa gasolina, net increase sa taon na ito so far, kalagitnaan tayo ng Mayo, ang net increase mahigit 7 pesos, 7.25 kada litro. Sa diesel naman, net increase pa rin, 4 pesos and 20 centavos at sa kerosene, 1 peso and 65 centavos kada litro na bawas. Yan, decrease, net decrease na tayo sa kerosene. Itong mga oil price rollback nito, natural, ito ho'y welcome at good news sa ating mga kababayan, pero ito ba'y sapat para magkaroon ng impact sa kanilang pamumuhay? Tanungin natin ang mga direktang apektado ng mga oil price hike at oil price rollback, tulad na lamang ng ating mga kapusong taxi driver. Manong, good morning po. Uy. Good morning po sa inyo. Nabalitaan nyo ba, may rollback po tayo ngayon? Hindi pa. Ito, 2 piso yung rollback sa gasolina. Ano ang epekto sa inyo nun? Malaki-laki na ba yun? Hindi, mag-rollback sila ng isang bisis, tapos tatas naman ng 3 bisis. Bawi din. Hindi, lugi talaga. Oo. Mga katulad namin. Ito ho, halimbawa, 2 piso kada litrong bawas presyo, may impact naman ho ba ito? May epekto naman sa inuuwi nun yung kita kada araw? Mayroon. Pero ang gusto namin mangyari, yung talagang ibaba nila hanggang doon na lang, hindi na itaas uli. Ang sinasabi ho ng gobyerno, ito ay world market prices daw ho Hindi naman dahil kinaangkat lang din natin. Ano naman masasabi dito? Ano kaya pwedeng panawagan ninyo sa gobyerno tungkol dito sa presyo ng mga produktong petrolyo? Panawagan ko kay Bongbong Marcos, ibaba niya ng para naman anuhan yung mga namamasada na driver. Katulad dito, 1 oras na kami rito, wala pang pasahero. Kung mag-ikot-ikot kami, di pa tayo na. Talo din. Bus na yung gas. Oo, napansin nga ho natin ang pangalan nila, Manong? Billy po, Billy. Billy, si Manong Billy, medyo matagal-tagal na nga nakapila, wala pa akong sumasakay, ano? Wala. Tapos yung traffic pa, medyo talo din, ano? Oo, talo. Talo talaga. Sige. Tapos, ano pa yung mga operator namin, hindi nagbababa ng boundary. Okay. Ma'am Billy, maraming salamat po. Okay. Ingat kayo sa pasada, ha? Ayan nga po yung tulad na nabanggit natin, dahil net increase pa rin ang presyo ng gasolina, lalo na ngayong taon na ito, medyo hindi pa rin maramdaman ng ating mga kapusong taxi driver yung pagbabang ito, dahil nga mas malaki pa rin yung itinaas kesa sa ibinaba. At mga kapuso, nagbabalik nga tayo dito sa Litex kung saan kasagsagan po ng commute ng marami nating mga kababayan. At syempre, ang presyo po ng produktong petrolyo bukod sa kita ng mga nasa transportasyon ay ultimately, depende ho sa itinataas o ibinababa, ay magkakaroon din ng impact sa pamasahe at cost of transportation ng marami nating mga kababayan. Kaya ito po ay patuloy nating binabantayan. Yan po muna ang ating ulat mula dito sa Quezon City. Balik muna tayo sa studio. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.